Mga mahal na kapatid, minsan pa po ay pag-aaralan natin ang mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Sa panahong ito na patuloy ang paghihirap ng daigdig, punong-puno ng mga iba't ibang uri ng suliranin, gaya halimbawa ng mga digmaan, mga kahirapan sa pamumuhay, dagdag pa ang mga suliranin ng iba't ibang uri na problema ng mga sambahayan. At nariyan pa ang tinatawag na mga problemang pampulitikal. Marami ang nawawalan na ng pag-asa. Kung ating pag-aaralan ang nangyayari sa maraming mga tao, meron pang mga nauuwi doon sa tinatawag na depresyon. Kung ano-ano ang kanilang naiisip na gawin. Merong iba nauuwi sa paggawa ng masama, sa mga krimen, at meron pang mga nag-iisip na magpakamatay. Ito ang ating natatagpuan ngayon at nakikita sa iba't ibang panig ng mundo. Gayunpaman, gaano man kabigat ang mga problema ng mundo, gaano man ito karami, para sa mga lingkod ng Diyos, wala nang bibigat pa sa mga suliranin na patuloy na nangyayari sa buhay ng bayan ng Panginoong Diyos. Gaya ng ating nalalaman, patuloy din ang masamang epekto nito sa marami. Merong nawalan na ng tiwala sa iglesia, higit na masama, nawalan na ng tiwala sa ating Panginoong Diyos, nahulog na sa iba't ibang uri ng kasamaan, o kaya nadala na ng ibang uri ng pananampalataya. Kaya marapat lamang na maintindihan nating mabuti kung ano ang dapat nating gawin sa harap ng iba't ibang uri ng mga problema at nagsisilbing mga pagsubok sa buhay natin. Kailangang alam natin kung ano ang itinuturo ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. Kaya bayaan ninyong magsimula po ako ng pagbasa dito sa Hebreo sa 4:15 muna at itutuloy natin sa 14. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Yaman ngang tayo mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Tandaan natin na mayroong itinuro ang Panginoong Diyos na dapat nating gawin pagka tayo ay nasa panahon ng pangangailangan, lalo pa kung matindi ang ating pangangailangan. Anong sabi sa ating binasa? Magsilapit anya tayo na may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Sa makatwid, merong inilagay ang Diyos na luklukan ng biyaya na pwede nating lapitan. Pero pagka tayo lumapit anya ng may pagkakatiwala. Anong ibubunga pagka tayo lumapit ng may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya? Magsisipagtamuan niya tayo ng awa. Makakasumpong tayo ng biyaya para tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya anuman ang ating pangangailangan, gaano man kahirap ang mundo, gaano man karami ang mga problemang dumarating sa buhay ng tao, ang mga lingkod ng Diyos merong maaasahan. Walang iba kundi ang luklukan ng biyaya. Sino yung luklukan ng biyaya
na ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng Biblia, si Jesus na anak ng Panginoong Diyos. Kung gayon, napakapalad natin sapagkat meron tayong Kristo, meron tayong Jesus na inilagay ng Diyos na malalapitan natin sa panahon ng pangangailangan. Pero kahit sino na lang ba pwedeng lumapit? Sino ang may karapatan, kwalipikado, sabi nga, na makalapit doon sa luklukan ng biyaya sa ating Panginoong Kristo, magkaroon ng pagkakatiwala sa panahon ng pangangailangan? Pakinggan ninyo ang pahayag mismo ni Jesus na luklukan ng biyaya sa Juan 15:16 muna, tapos tutuloy natin sa 5. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Sino po yung kwalipikado, may karapatan, binigyan ng karapatang lumapit sa luklukan ng biyaya at tanggapin yung kanilang hinihingi? Ang sabi sa atin ng ating Panginoong Kristo, ako anya ang puno ng ubas, kayo naman anya ang mga sanga. Tapos pinatunayan pa niya, kayo anya ang aking pinili, kayo anya ang aking hinirang, kayo anya ang aking inihalal. Para ano? At tayo hinirang at inihalal. Ang sabi ng Biblia, para kayo ay magsiyaon at magsipagbunga, manatili ang inyong bunga. Anong ibubunga nun? Anuman ang inyong hingin sa Ama sa pamamagitan ni Kristo ay ibibigay niya sa inyo. Kailangan muna maging sanga pala ng puno. Sino ba yung mga sanga? Para makilala natin, kailangan makilala natin kung sino yung puno, anong katumbas nun. Dito po naman sa Kolosas, sa 1, ang talata ay 18. At siya, si Kristo, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sa makatwid, ang puno, walang iba kundi ang ulo, na ang ating Panginoong Kristo. Sino yung mga sanga? Yun ang mga sangkap ng katawan. Alin yung katawan? Yun ang iglesia, na kung tawagin nga sa Biblia ay iglesia ni Kristo. Kaya para sa atin, napakahalaga ng iglesia ni Kristo. Kung nagtataka yung iba, bakit pa natin patuloy na itinuturo ang kahalagaan ng iglesia ni Kristo? Yan ang nakasulat eh. Yan ang pinangakuan eh. Oh. Ngayon, ang problema, yung mga galit sa atin, ano po, yung pilit na tayo ay itinakwil na o sinisira, ipinipilit din na hindi naman kayo mga sanga na eh. Hindi na kayo mga sanga ng puno. Hindi na kayo kaanib sa iglesia. Kaya ang tanong, sino ba talaga yung mga sanga? Sino ba ang tunay na mga kaanib ng iglesia? Sino ang mga tunay na sangkap ng katawan? Pakinggan ninyo, balikan natin yung sabi ng ating Panginoong Kristo sa Juan 15, pero sa talatang 8. Sa ganito'y lumulwalhati ang aking Ama, na kayi magsipagbunga ng marami, at gayon nga kayi magiging aking mga alagad. Sa makatwid, merong requirement, may prerequisite sa mga tunay na sanga. Yung sanga, dapat nagbubunga. Alam natin yun, yung sanga, dapat nagbubunga. Pag yung sanga, nagbubunga at nananatili yung bunga, ang sabi ni Kristo, kayo ang tunay kong mga alagad. Yan ang mga tunay na may karapatan na lumapit dun sa luklukan ng biyaya. Ang tanong,
Ano yung bunga na yun? Sapagkat tayo itinulad sa sanga na dapat magbunga. Ano yung dapat ibunga? Dito po naman sa Pilipos, ganitong nakasulat sa 1:11, na mga puspos ng bunga ng kabanalan na ito'y sa pamamagitan ng Jesucristo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Alin po yung bunga na dapat ibunga ng mga tunay na sangkap ng katawan ni Kristo? Ang sabi ng Biblia, kailangang mapuspos kayo, mapuno kayo. Sa makatid, hindi lang basta nagbubunga. Kailangang hitik na hitik sa bunga. Ano yung bunga na yun? Bungaan niya ng kabanalan sa pamamagitan ni Kristo. At yun ang ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Sa makatid, yung ating bunga, yung ating pagbubunga, dapat sa ikaluluwalhati, sa ikapupuri, sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Hindi sa kapurihan ng sino man tao. Kasi kung minsan, ang nangyayari, yung iba, ang gusto, maluwalhati ang tao. Kaya wala silang ginawa, kundi purihin yung tao. Ang lagi na lang namumutawi sa labi nila yung pangalan ng tao. Paano ang Diyos? Wala na. Paano si Kristo? Wala na. Sabi ng Biblia, kailangan yung pagbubunga ng kabanalan sa pamamagitan ni Kristo sa ikaluluwalhati at sa ikapupuri ng ating Panginoong Diyos. Pero paano natin magagawa yan? Pakinggan po ninyo, balik tayo sa Juan 15, dito naman sa 7 hanggang 10. Mabuti kung sa bagay nabasa na natin yung simula, pumunta na tayo agad sa talatang 10. Ito po ang ating mababasa. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So paano tayo makapagbubunga ng tamang dapat ibunga na makaluluwalhati at makapagbibigay ng kapurihan sa Panginoong Diyos? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. May pasubali, may kondisyon eh. May paraan ng pagbubunga. Hindi basta yung magbubunga ka. Baka yung bunga mo bubot. Baka yung bunga mo maasim. Baka yung bunga mo mapakala. Ang sabi ng Biblia, kailangan tinutupad natin yung mga utos ng ating Panginoong Hesukristo. Basta lang ba tumutupad? Hindi po. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, gaya ng pagtupad ko sa mga utos ng Ama. Alam po ninyo, pag nagturo ang ating Panginoong Hesukristo, kumpleto eh. Hindi niya basta sasabihin, o ito gawin mo. Kundi sasabihin pa niya kung paano mo gagawin yun. Kung paano mo ma-accomplish yun. Kailangan ang pagtupad natin, ang ating maging ehemplo, ay yung mismong nagturo sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. Gaya niya ng pagtupad ko ng mga utos ng aking Ama. Alam natin kung paano tumupad si Kristo. Kahit mga hulugan siya ng paghihirap, kahit mga hulugan pa siya na bugbugin siya, patayin siya, at yung kanyang kamatayan ay napakasakit na kamatayan. Pero sumunod pa rin siya sa mga utos ng Diyos. Baka sabihin ng ibang mga kapatid, ganyan po ako. Kaya ako kahit anong iutos sa akin, ginagawa ko. Ba hindi? Tandaan natin, wag nating kalilimutan. Yun lang utos na makapagbibigay ng kapurihan at kalwalatian sa Ama. Yung kalooban lang ng Ama. Hindi yung kalooban ng tao. Hindi pwedeng sunod ka na lang ng sunod kahit na ano na lang susundin. Pagka ganyan, nauuwi tayo sa kapanatikuhan. Kaya kung minsan, nakakarinig tayo dun sa mga nagagalit o mga nanguusig, yan naman yung reliyon ninyo ay kulto eh. Kultuan niya yan eh. Kasi ang sinusunod na ninyo tao eh. At kahit na ano ipasunod sa inyo, ginagawa ninyo. Papaano nga yung iba
Hindi na inuuri yung sinusunod. Sunod na lang po ng sunod. Ang kailangan, tiyakin natin na ang sinusunod natin yung utos ng Ama. Tiyakin natin na ang pinaninindiganan natin, ang pinanghahawakan natin, ang ipinagtatanggol natin, yung utos, ang pagsunod sa utos ng Diyos. Sa gayong paraanan niya, mananatili tayo sa kanyang pag-ibig. Ang katumbas nun, ano man ang hihingin mo, ibibigay ng Panginoong Diyos. Sana ganun tayong lahat, mga kapatid. Bakit naman kailangan pa na mamalagi kay Kristo at mamalagi sa kanyang mga utos, maging masunurin sa kanyang mga utos, gaya ng kanyang pagiging masunurin sa mga utos ng Ama? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito sa Pilipos 4:19, ganito ang pahayag. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Napansin niyo po, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ni Kristo ay pupunan niya ang lahat ng inyong, ang bawat, nakasulat ang bawat kailangan ninyo. Pansinin niyo po yun. Pupunan ni Kristo yung bawat kailangan ninyo. Hindi sinasabi na yung bawat naisin ninyo o yung bawat gusto ninyo. May pagkakaiba ron sa gusto lang doon sa kailangan. Sinong nakakaalam kung ano yung kailangan? Ang higit na nakakaalam, ang Diyos at ang ating Panginoong Kristo. Kaya tayo, pagka dumadalangin, pagka tayo may hinihingi sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo, tiyakin natin na yung ating hinihingi, yun talaga ang kailangan at yun ang naaayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Hindi pwedeng hihingi ka na lang ng kahit paano o kahit ano. Yung iba, mahilig talagang manalangin. Mabuti naman talaga. Dapat na manalangin. Hindi tayo tutol na maging mapanalanginin. Dapat nga mapanalanginin tayo. Utos yun Doktrina yun Pero, anong ipinananalangin mo? Ayon ba sa kalooban ng Panginoong Diyos? Yung ba talagang kailangan? O yun lang gusto mo? Kahit sa mga ministro, ano ba ang iniuutos natin sa ating mga kapatid? Yung bang gusto ng Diyos? O yung gusto lang ng tao? Kailangan matiyak nating lahat yan. Para sa ganon, sagutin ng Diyos yung ating panalangin, ibigay ang sinasabi ng Bibliang bawat kailangan. Kaya yan, tandaan natin Pagkakailangan talaga natin, hindi tayo bibiguin ng Diyos Ibibigay niya yun Alam ng Diyos yun Ngayon, sa anong pagkakataon? Sa anong pagkakataon ipinangako ng luklukan ng biyaya ng ating Panginoong Kristo doon sa mga masunurin sa mga utos niya at sa mga utos ng Diyos na ibibigay ang bawat kanilang pangangailangan. Pakinggan po ninyo sa Mateo sa 18, ang talata ay 20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Napakasarap ng pangakong ito ni Kristo. Kung saan anya nagkakatipon ang 2 o 3 sa makatwid bagamat mahalaga na mayroong tinatawag na pagtitipong pangkongregasyon, pero kahit pala hindi isang malaking grupo, kahit hindi pala isang malaking kongregasyon, pero nagkakatipon kayo sa pangalan ni Kristo, maaaring 2 lang kayo o 3 at humihiling kayo sa kanyang pangalan, ang sabi ni Kristo, naroon ako sa inyong kalagitnaan. Anong katumbas nun? Naroon ako, nakikinig ako. Ano pa ang katumbas nun? Naroon ako, ibibigay ko sa inyo yung inyong mga kahilingan, yung mga kailangan ninyo.
Kaya tayo po nagpapasalamat sa Panginoong Diyos eh. Sa kabila ng mga nangyari sa bayan niya, at higit sa lahat sa kabila ng mga nangyari sa marami sa atin, alam niyo na kung anong nangyari sa atin, lalo na yung maling paraan ng pagtitiwalag, yung pagtatakwil nila sa atin, ibinigay pa rin ng Panginoong Diyos ang ganitong uri na maaaring sa paningin ng marami, lalo na ng mga galit sa atin hamak itong ating pagsamba, itong ating pagtitipon. Gayunpaman, ibinigay ito ng Panginoong Diyos. Kaya hindi natin binibitiwan ito. Nagbabalik sa gunita ko yung lumitaw na gusto nila. Naggusto pala nilang patigilin ito. Kaya ko ano-anong ginawa. Pero hindi tayo titigil. Mamamalagi ang ating paglilingkod. Mamamalagi ang ating pagsamba. Bakit? Sapagkat sa ating ginagawang pagsamba, bagamat hindi tayo natitipon sa isang lugar, kasama natin si Kristo. Kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Siguro, sasabihin ng iba, ako po humihingi o kaya naman ay hindi ho ibinibigay sa akin. Hindi ibinibigay sa akin yung aking mga kailangan eh. Totoo pa ho ba yung pangako na ibibigay? Yung kailangan? Pakinggan ninyo dito sa Juan sa 16:24. Ganito po ang pahayag ni Jesus. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kay magsihingi at kay tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Siguro kung makikita lang natin ang ating Panginoong Sukristo nung sabihin niya itong mga pangungusap na ito, baka si Jesus nakakunot noo Naiinip Ang sabi niya, hanggang ngayon, wala kayong hinihinging anuman sa aking pangalan. Naalala ko tuloy yung iba. Sabi ng iba, kaya niya ako hindi laging nananalangin, hindi ako hingi ng hingi. Para niyang minumolestya ko na si Kristo at minumolestya ko na ang Panginoong Diyos. Inaabuso ko na. Ang sabi ni Kristo, hanggang ngayon wala kayong hinihingi. Mas masama yung wala kang hinihingi. At pagka tayo humihingi, hihingi natin yun sa pangalan ng ating Panginoong Sukristo. At anong pangako? Pagka humingi kayo, sabi niya, magsihingi kayo at tatanggapin ninyo at malulubos ang inyong kagalakan. Gusto ng ating Panginoong Sukristo, mayroon tayong kagalakan. Kung sinabi man niyang may kalungkutan, kung sinabi man niyang may mga bagay na magpapahirap ng inyong loob, gusto rin niya na tayo nagkakaroon ng kagalakan. Kailan tayo lubos na nagagalak? Pagka yung ating hinihingi sa Kanya, ipinagkakaloob. Kaya dapat humingi tayo. Humiling tayo. Ano po? Kaya itong pangakong ito ni Kristo, magbigay sana sa atin ng lakas ng loob para lagi tayong manalangin. Para akayin natin yung ating sambahayan. Para sabihan natin ang ating mga anak, mga anak, lagi kayong mananalangin sa Diyos at kay Jesus. Hihingi kayo ng tulong sapagkat may pangako sila. Yun ang pangako Ano po? Ngayon, maaaring sabihin man ng iba, ako naman may laging nananalangin Panay ang panalangin ko. Nagpapanata ako. Ang totoo niya, matagal na akong nananalangin, matagal na akong nagpapanata, pero hindi pa rin ako sinasagot. Ano ba ang dapat kalakip ng ating mga pananalangin at paghingi ng tulong para matiyak natin na tayo'y sasagutin? Dito po sa Ebreo, sa 10, ang talata ay 22. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya
na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Meron palang katangian yung paglapit. Pagka tayo lumalapit, pagka tayo nananalangin, tapat na puso niya. Nanggagaling sa puso. Hindi yung ano pa baga. Hindi yung basta na lang, hingi ka na lang. Kung ano na lang maisip mo, o kaya kung ano na lang lumabas sa iyong bibig. Mali yun eh. Ang sabi rito, lumapit ka na may tapat na puso. At ano pa? Lubos na pananampalataya. Kaya, tanungin natin ang ating sarili. Tayo po ba, pag lumalapit, daman-daman natin yung paglapit? Taos-puso ba yung ating ginagawang paghingi? Ikalawa, tayo ba, pagka nananalangin, lubos ang ating pananampalataya? Lubos ang ating pagtitiwala sa Panginoong Diyos? Bakit natin pinagdidiinan yan? Ano ba ang nakasisira doon sa pananampalataya ng iba? Kaya hindi nila tinatanggap yung kanilang mga kahilingan. Pakinggan ninyo dito po sa Santiago sa 1:6 hanggang 8. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na tinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila, sapagkat huwag isipin ng taong iyon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Maliwanag po ang pahayag ng Biblia. Tayo humingi ng may pananampalataya, walang anumang pag-aalinlangan. Huwag kang nagdududa. Masama yung hindi mo lang agad natanggap. Nagdududa ka na. Ano kaya? Nakikinig pa ba ang Diyos? At ang lalong masama, meron pa ba talagang Diyos? Masama yun, nag-aalinlangan eh. Ang tagal ko nang ipinagpapanata ito. Ang sabi ng Biblia, humingi ka na may pananampalataya. Eh ano sumisira sa pananampalataya? May pag-aalinlangan ka. Nag-aalinlangan ka, nagdududa ka. Eh ano sabi ng Biblia sa mga nagdududa? Ang sabi ng Diyos, huwag mong isipin. Wag mong iisipin. Natatanggapin mo ang hinihingi mo sa Diyos. Natatanggap ka ng anumang bagay sa Panginoong Diyos. Kasalanan yun eh. Eh, isipin mo pagdudahan mo ang Diyos. Eh yun nga tao, lapitan mo, humingi ka ng tulong. Nangako sa iyo na ibibigay. Tapos pagdudahan mo, maiinis yun, hindi ibibigay sa iyo. Samantalang hindi naman niya tiyak na maibibigay talaga. Tao lang siya. Eh ang Diyos pa, na walang imposible sa Kanya. Bakit tayo mag-aalinlangan? Kaya ang sabi ng Biblia, sa ano itinulad yung mga nag-aalinlangan? Parang tao na may dalawang akala. Walang tiyaga sa lahat ng bagay. Kaya katulad lang niya ng alon na ipinapadpad sa magkabi-kabila. Walang direksyon, walang tiyak na patutunguhan. Kung meron mang patutunguhan, pagkabigo. Kaya dapat matatag ang ating pananampalataya, mga kapatid. At wag namang isipin natin na basta tayo mananalangin, matiyak natin ang ating pananawagan sa Diyos ay nasa tamang paraan. Pagka ganon, ano po ang pangako? Anong malaking biyaya ang nakahanda doon sa nakatutugon sa ganitong mga hinihingi, sa ganitong mga kondisyon, mga requirements na galing sa Panginoong Diyos pagka tayo nananalangin? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito sa mga awit sa 22, ang talata po ay 6. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Napakasarap pala ng pangako ng Panginoong Diyos. Ang sabi rito, tunay na ang aking kabutihan at kaawaan. Hindi ito biro-biro, mga kapatid. Ito'y tunay.
na yung kabutihan, yung awa ng Panginoong Diyos, susunod niya sa atin sa lahat ng kaarawan ng ating buhay. Pagka tayo nakasusunod sa Diyos, susunod din yung kabutihan at kaawaan niya sa atin sa lahat ng panahon ng ating buhay. Pag sinabing sa lahat ng kaarawan ng buhay, kahit ano pang sitwasyon, kahit kailan pa, darating at darating yung awa, yung kabutihan ng Diyos. Marami sa atin nakaranas yan, mga kapatid. Ang hindi lang maganda, pagka ang sinusunod na natin hindi nakalooban ng Panginoong Diyos. Yung iba kasi, mas mahalaga tao eh. Masusundin nila, mas pahahalagahan nila yung tao. Yung iba nga, mas mahalaga pa sa kanila yung politiko eh. Nalilimutan ng Panginoong Diyos eh. Pero pagka ang Diyos ang sinusunod natin at lumalapit tayo sa inilagay niyang luklukan ng biyaya na walang iba kundi ang ating Panginoong Sukristo, makikita natin ang sumusunod sa atin. Saan man tayo nagpunta, saan man, anumang pagkakataon, sa lahat ng panahon, yung kaawaan, yung kabutihan ng Panginoong Diyos. At gaya nga ng nabanggit ko po, marami sa atin nakaranas yan at nakararanas pa yan. Hindi natin malilimot yun. Marami na tayong karanasan, mga pinagdaanan ng mga pangangailangan natin. Hindi pa natin ibinubukay yung ating mga labi. Hindi pa lumalabas ang salita. Nandun na ang sagot ng Panginoong Diyos. Hindi pa natin hinihingi, ibinibigay na niya yung ating pangangailangan. Kaya, anong suliranin ang bumabagabag sa iyo, kapatid? Problema ng mag-asawa? Problema ng magulang sa kanilang mga anak? Problema ng anak sa kanilang sarili? Sapagkat nag-aalala sila na baka pagka nawala ng kanilang mga magulang, wala nang magtataguyod sa kanila. Nag-aalala rin sila na baka kunin na at pagpahingahin na ng Panginoong Diyos ang kanilang mga magulang. Napakarami ng bumabagabag sa isipan ng tao. Dagdag pa riyan ang napakaraming nangyayari sa mundo. Masasakit na mga pangyayari. At higit sa lahat, yung matinding suliranin ng bayan ng Diyos sa kasalukuyan na para bagang hindi na matapos-tapos. Tuloy-tuloy lang ang ibang uri ng mga kasamaan. Meron tayong Diyos. Nakatunghay lagi sa atin yun. Nag-aantay lang ang Diyos at ang ating Panginoong Sukristo. Tandaan niyo yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. Hanggang ngayon wala ka pang hinihingi. Humingi ka. Kaya ngayon tayo sumasamba. Maaaring nandoon ka sa sarili mong tahanan. Maaaring may kasama ka diyan sa lugar na kinalalagyan mo. Maaaring nag-iisa ka. Ilapit mo sa Diyos. Idulog natin sa Diyos. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, marami kong problema. Iabot mo sa akin ang lunas. Panginoon, meron akong sakit. Lubusan mo kong pagalingin. Gusto ko pang makapaglingkod sa iyo. Kung magulang tayo, Panginoon, nanghihina na ang aming katawan. Nagkakasakit na kami. Naaalala namin ang aming mga anak. Bigyan mo pa kami ng lakas. Bigyan mo pa kami ng kalusugan. Gusto lang naming maitaguyod ang aming sambahayan. Makitang nasa maayos silang kalagayan, pero hindi man namin abutin yung araw na yon. Ikaw na ang bahala po sa kanila. Ikaw na, Ama, ang bahala sa kanila. Alalahanin mo sila. Patatagin mo sila sa pananampalataya. Kaming lahat
Kung aabutan man kami ng kamatayan, matatag kaming sumusunod sa iyo. At habang nag-iintay naman kami, huwag mo kaming pababayaan sa araw-araw ng aming buhay. Ipagkaloob mo ang aming pangangailangan. Lumapit tayo sa Diyos. Dumulog tayo rin sa inilagay niyang luklukan ng biyaya, ang ating Panginoong Kristo. Yan ang gawin po natin. Tumayo tayo ngayon mga kapatid at tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, dakila ka po, banal at makapangyarihan sa lahat. Tunghayan mo po ang mga lingkod mo na hindi man natitipon sa isang dako, nasa iba't ibang panig ng daigdig. Gayunpaman, nagkakaisa ang aming tinig, nagkakaisa ang aming puso at isipan na ikaw ay aming sambahin at pasalamatan. Purihin ka dahil sa iyong mga kagandahang loob, dahil kailanman hindi mo kami pinababayaan. Marami mang nagdaraan na mga pagsubok at mga problema sa buhay. Nariyan ka, nararamdaman ka namin, Panginoon. Yun ang sana ang aming pakiusap sa iyo. Kailanman huwag kang lalayo sa amin. Huwag mo nang titigan ang aming mga pagkakamali, ang aming mga pagkakasala. Manapalinisin mo ang aming kaluluwa. Harap ng awa, huwag kang lalayo sa iyong mga anak. Nakikita mo kung ano ang aming mga naranasan sa buhay na ito. At ang higit sa lahat na nagpapasakit ng aming damdamin, ang patuloy na paghihirap ng iyong bayan, pagkasira ng pananampalataya ng marami, na pagkawala ng kanilang karapatan sa kaligtasan. Ama, maawa ka sa amin. Pagka kami nakikita mong totoong nangangailangan, pagka kami dumadaing sa iyo, hirap na ang aming kalooban, na halos mawala na kami ng pag-asa, manghina sa pananampalataya. Para mo ng awa, abutin mo kami mula sa iyong kinalalagyan, Ama. Isugo mo po ang iyong kapangyarihan sa aming buhay upang kami alalayan, palakasin sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Dumadalangin kami sa iyo, Panginoong Jesus. Wala kaming alinlangan na ikaw ang luklukan po ng biyaya. Wala rin kaming alinlangan na napakalaki ng magagawa mo sa aming buhay. Kapag ka nakikita mong dumadalangin kami sa Ama, huwag mo kaming iiwang nag-iisa. Idulog mo sa Ama ang aming pangangailangan. Kahit yung aming mga pansariling panalangin. Panginoon, may mga pagkakataon na sa gabi-gabi lumalapit kami sa iyo. May mga pagkakataong nagigising kaming bigla. Ikaw agad ang naaalala namin sapagkat naalala rin namin ang aming mga problema. Naalala namin ang mga nangyayari sa iyong iglesia. Panginoon, sagutin mo kami, idulog mo sa Ama. Pakiusap mo sa Kanya, sagutin na ang aming mga panata. Para sa ganun ang iglesia ay maibalik ng tunay sa tunay din itong kaayusan. Ama, ikaw na rin ang tumulong sa amin. Basbasan mo kami sa tuwi-tuwi. Basbasan mo ang mga magulang. Basbasan mo po ang mga matatanda na. Lalo na ang namuhunan na ng malaki sa mga paglilingkod sa iyo. Huwag mo na lang kaming bibitawan. Bigyan mo pa kami ng lakas. Bigyan mo pa kami ng kalusugan. At nama, basbasan mo ang aming mga anak. Sa iyo na namin sila ipinagkakatiwala. Ihanda mo sa kanila ang magandang kinabukasan. Upang sa ganon, pagdating ng araw, magkita-kita kami diyan sa bayang banal na inihanda mo para sa amin. Salamat, Ama, sa lahat po ng iyong mga tulong. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.